Hi guys, welcome in this channel. This really is for collective, so energy of collective around this time. You are victorious, nagtagumpay ka collectives na. Huh? Na makarecover na sa sakit, makarecover sa mahirap, madilim na pinagdaanan mo, nagtagumpay ka na makalabas sa madilim na tunnel, o nagtagumpay ka over challenges, and now may mga bumilib sa'yo sa tagumpay mo. Ano itong mga bumilib sa'yo? Ano kaya itong mga bumilib? Tao, mga anghel, or mga taong umaasa sa'yo? O may mga taong umaasa sa'yo, pwede number one na yung family mo, no? Loved ones mo. Yan, yung mga taong umaasa sa'yo. Nagtagumpay ka. And nagtagumpay ka over sa yung mga ginagawa nila na pinapasunod ka. Ang kadalasan na gumagawa ng spiritual, witches, wizards, warlocks, alagad ng dilim, na pinapasunod ka nila sa sa manipulation, lies, deception, illusions na kinikreate nila, their deceit, no, sa mind, no? And ginagamit nila yung mga beliefs, paniniwala, religion, pero through witchcraft yan, guys, ha? Yung ginagawa nila, na inuutos nila sa isip ng tao, no, na may mga orasyon yan. Yan. More clarification with this. Yung Hierophant dito. Yung they're trying to control your mind. Yun daw yun. They're trying to control your mind, your thoughts, para sila mang-overpower sa'yo, under ka sa control nila. Eh, para tingin nila powerful sila. Pag na-control nila yung isip mo, yung isip ng mga binibiktima nila, ng witchcraft nila. Yan. At nagtagumpay ka dyan, no, sa mga ginagawa nila na yan. And more information sa mangyayari sa iyo ngayon. Dahil what's with the Three of Pentacles and Ten of Swords here? May mga atake daw sa'yo ng witchcraft. Na gumagawa sila ng witchcraft ngayon, no? Or baka mamaya pa. Yun daw ang mga mangyayari. At grupo tong mga to. Mga alagad ni Satanas to. Natural, alagad ng Diyos. Kay Satanas yung mga ganyan. Mga yun sila sa taas, mga sinugo ni Satanas. Mga signal laging dito sa mundo. Kita nyo, nainggit lang sila. Sirain nila yung mukha ng kainanggitan nila through witchcraft nila. Mayroon na naman napanood kanino sa Facebook, sa manggagamot, yung babae pinapapangit din yung mukha niya. Pinapapangit yung mukha niya kasi sabi ng mangkukulam, naiinggit kasi ako, maganda kasi mukha niya. Wala siyang karapatan kung maganda ang mukha ng tao. At may sarili naman siya mukha, pati pakialaman yung mukha ng iba.
Kaya pinapapatay sila ng God yung mga witches na yun. Wizards, warlocks sa Exodus 22:18 kasi napaka hindi makatwiran talaga. Napaka evil talaga nila. Napaka demonyo. And meron silang isi-send sa'yo. Of course, kasama na yung mga spell, mga orasyon, mga ganyan. Patraidor. So, siguro nagpaplano na yan siguro sila ngayon na yun ang gagawin nilang atake. Tama ba? Nagpaplano na sila ngayon. Parang grupo sila eh. Mamaya pa daw. Mamaya pa daw sila magplano. Mamaya pa daw. Siguro gawain nila yan tuwing kasi biyernes, mamaya alas 12, alauna. Biyernes na eh. Tigawaan nila yan, biyernes. Ngayon, Webes. Mamayang alas 12 hanggang alauna, biyernes na. So, gawaan nila yan, mga ganyan. Pag biyernes. Diba, ayun, Webes? Gawaan ng mga alagad ng dilim yan. Ano mapapala nila? Natural, impyerno. Eternal pagdurusan mo sa kabilang buhay. Ano makalangan, masib sila na ganyan ang ginagawa nila. Ano bang reason ng mga to? Bakit sila gawa ng witchcraft sa'yo? Of course, nagre-ritual yan sila. Envious daw, envious of you. See? Ganyan yung mga yan. Yun ang fuel nila. Inggit. The more na naiinggit daw yung mga yan, the more na malakas ang sumpa nila. Hindi yan sumpa na pabunganga na pag nagalit yung tao. Yan, may ritual yan. Demonic yung ginagawa nila. Witchcraft talaga yan. Witchcraft, black magic. Yan, sorcery. Ganun. Grupo ng mga demonyo. Alam mo. Ano ba ang tawag niyo dyan? Grupo ng mga demonyo yan. O pwede yung iba sa kanila gumagawa na. Pero sabi mamaya pa daw eh. Baka nagtitipon-tipon yung mga ino. O kanya-kanya sila. O baka may ano ay ginagawa nila. At parang nagkakaisa sila yung mga alagad ni Satanas. Oh my gosh, maingitira. Hindi lang ingitira, mga demonyo yan. Kaya pinapatay ng God yan eh. Demonyo na kasi yung mga yan. At yung mga ganyan, ano ginawa nila para magkaroon ng kapangyariang itim? Para mapagana nila mga ritual sila. Nagbinta o nasala nakalwa. Sell, bininta nila daw. They bargain their soul. Yung iba ay siguro pasanla. So, pareho lang din kasi. Pasanla, pabinta. Masayib pa sila niyan. Binargin na nila, kaluluwa nila. May pag-asa pa sila masayib. Wala na. Hindi sa tinatanggalan sila ng pag-asa. Sino may gawa niyan? Sila. Alangan ako ba may gawa niyan? Alangan yung ginagawa nila. Ay, mga ginagawa ng mga yan, ng witchcraft, inosente yan. Inainggitan lang ng mga alagad ng dilim na yan. Sample na lang yung napanood ko nga kanina sa Facebook. Inggit na yung mga kukulama. Pinapapakit ang mukha. Isipin nyo yun. Kung gaano ka injustice yun. Isipin nyo na lang. Grabe. Grabe sama. So, grabe demonyo. Hindi lang masama. Demonyo na yan. Demonic na gawain yan. Hindi naman kasamaan yan. Hindi lang basta kasamaan yan. Kundi demonic na yan. Yan.
May mga tao umaasa sa'yo. Umaasa sila na they could help you to. Na matanggal yung sa kanila, witchcraft. Uy, ang dami kasi nakakailangan talaga ng tulong, guys. So, mga ganyan, ang daming biktima kasi ang dami na kasi mga kukulam ngayon talaga. Madami dati. Lalo na ngayon, dumadami sila. Dumadami yung mga willing na ibenta, isa lang kanila kaluluwa sa devil. Para lang makuha ang gusto nila. Dahil sa inggit nila, napapabulag sila sa inggit. So, kahit ang kapalit ay eternal na pagdurusa sa impyerno, no? Grabe talaga, no? At nagpapadala sila sa sulsul ng devil sa kanila, yung mga gumagawa ng witchcraft niya. Two of Swords, Five of Pentacles, kasi nahihirapan sila pwedeng financially or sa love life nila, yung ginugusting sila ng person nila, or kaya financial crisis, nagdurusa, naghihirap, and madami na kailangan. So, mas maganda sana kung madami ang pwedeng makatulong, di ba? Na matanggal ang witchcraft o para mahinto na sa buhay ng mga biktima, no? Yung mga witchcraft na ginagawa sa kanila. Ayan. Yung mga chosen ones, 1044 na yan. Ang isang mission ng mga yan, sa mga hindi na kapanood ng iba kong videos, is to kill what? With the witches, wizards, warlocks. Isang mission nila yan. At big mission daw nila yan. From God, ha? Kaya chosen one by God, eh. Hindi chosen one by evil, by devil, ha? Hindi chosen one by God. Ito mga witches, wizards, warlocks, makukulam ang babarang. Pinili naman yan ni Satanas, ng devil. Na magasik ng lagim, gagamitin ng devil ito sa mundo para mamiste. Tapos kabilang buhay, nung pala nila, tuwan-tuwa sila ngayon. May impyerno na sila. Kung ano yung sinabi ng God na hatulan sila sa impyerno, yung mga napapractice ng witchcraft and sorcery, yun ang mangyayari sa kanila. Hindi yun ilalagay ng God dun sa Bible na walang katotohanan. Pinalagay niyo sa Bible. Nakasulat yun sa Bible kasi totoo. Hindi yung mag-warning ang God na itatapon sa lake of fire na may sulfur ang mamangkukulam ang babarang na yan. Kung hindi yan totoo, na tinatapon niya nga doon sa impyerno, ang mga ganyan. Yan ang hatol niya sa mamangkukulam at mambabarang. Eternal na pagdurusa sa impyerno, yan ang hatol ng God sa mga mangkukulam at mambabarang. Lahat ng tao, ititempt yan ng devil, na mangulam ang barang. So, pagka bibigay ka, di talo ka, di ba? Kasi eternal ang pagdurusa mo doon sa impyerno. Pag nagpadala ka sa devil. Udyukan niya, udyukan eh. Ako din, udyukan niya ako. Matibay lang ako. Matibay lang ako. Matibay lang ako, guys. At magaling yan magmanipula. Yung parang madadala ka. Kaso lang, magpadala ka, talo ka. Ikaw magdusa sa impyerno forever, di ba? Umaasa sila na yan ang mga tao umaasa sa iyo na matanggal sa kanila ang mga nagka-clouded sa judgment nila, sa isipan nila, yung control sa kanila ng mga alagad ng dilim na witches, wizards, warlocks, no? Makontrol sa isipan, yung kinontrol kasi itong mga to eh. Yung parang piniringan yung mata nila, they're stuck, they are stagnant, they are stuck, confused, unsure, balisa itong mga to. Maasa sila, matulungan mo sila, makawala na sila sa witchcraft na hindi na sila makontrol. Yan. Tama talaga, patayin talaga yung mga witches, wizards, warlocks. Walang sinabi ang God na unawain nyo, mabigyan nyo muna. Wala eh. Diretsong pinapapatay ng God eh. Sa Exodus 22:18. Kasi ganun at ganun din naman, uulitin at ulitin nila
At palala na ng palala ang gagawin nila. Hindi nila tinatantanan ang mga biktima nila. Napaka-injustice pa man, nainggit lang, ano na eh, mangulam na eh, mambarang na eh. Tapos pag nagalit nila yung binarang o kinulam, dahil yung kinukulam nila, binabarang nila. O kaya yung binabato na ng palipad hangin, pag magalit, kasi magawa yun pag binabato ng palipad hangin. Yun na yung palabasin ng masama. Ganun. Yun na daw masasama. Sipin mo. Very injustice talaga ang kanilang mga ginagawa. And then, let's see kung maingay mga alaga ko. Nagsusumon yung mga alagad ni Satanas dito ng evil forces. Shh! Tahimik! Tahimik! Oh, nag-uruwang. Ganyan guys, pagka nagsusumon yan sila. Magawa na. Uungol yung mga aso. Ano kaya yung dumating? Devil and demons. Ganyan yan. Devil, no? Demons daw yun. Ibig sabihin, fallen angel yun. So, may demonyo sila. Ay, mga espiritu na di. Ganun. Mang attack. Mang attack daw sila. Uy. So, yan. The Hermit. What's with the Hermit here and the Five of Swords? Kasi nakapag-isip-isip tong mga tao na to eh, na hindi ka madominate nito mga witches, wizards, warlocks. Tingnan nila, ikaw isa ka sa pag-asa nila na makatulong sa kanila. No? Itong mga tao na umaasa na mapakawalan mo din sila sa witchcraft, sa demonic na activities or ginagawa sa kanila. Yan. Kasi nag-isip tong mga to, naliwanagan yung isipan nila habang nag-isip sila na hindi ka mapigilan, hindi ka mapahinto. Kung meron kang mission, kung merong purpose agad sa'yo, kung meron kang ginagawa na ugol, hindi ka nila mapahinto na mga para naman si mission lang. Na stress lang itong mga alagad ng kadiliman, yung mga witches, wizards, warlocks na to. No? Makita nila magaling ka or biyasa ka sa pakipaglaban siguro kasi may sword dito. So yan, okay na guys. Five of Swords and then the High Priestess. At marunong ka kasi sa parang may mga nakita nila yung mga spiritual na kakayanan mo. Siguro sa spiritual na
labanan. Mga ganon. Basta mga spiritual na kakayanan mo, o pwedeng psychic abilities mo, kasi priestess naman yan. O mga spiritual na kaalaman mo ba? No? O mga spiritual na may panlaban ka spiritually. Spiritual battle. Spiritual battle. So, yan. And, so, let's see kung ano yung message for you collectives. So, mga ano dyan, para na panghina ng loob na mga victim ng witchcraft. Manalangin lang kayo. No? At madami kasing victim. Manalangin kayo na solusyonan yung problema ninyo. Hindi kayo magapi ng kaaway. So, Ace of Wands. Wait lang. Meron ka nitong umpisahan or merong magte-take na action sa'yo or else ikaw itong mag-umpisa. Clarification of this Ace of Wands. Mag-start ka ng something new na passionate ka, fiery, goal-driven daw, na maliwanag yung isipan mo, na may parang umaapoy ka talaga sa intensity, no? Na you have a strong will to start that, to do that. Mas maganda guys kung madami ang warrior, no? ng God laban sa alagad ng dilim, kasi ang dami din talaga. Ang dami din nila, ang daming biktima ng mga alagad ng dilim na yan. Mukhang dumadami pa sila. Padami ng padami. Sipin yan. At alam nila na sa evil side, devil side, pinipili nila na magpa-anib sa kadiliman para lang makuha nila ang gusto nila. Wait lang. More clarification pa dito sa Ace of Wands. So, sisimulan mo. Simulan ng collectives. May sisimulan ka na going powerless. Namuwala ng authority. Wala na siyang authority. Wala na ano ba to? Isa lang ba to? Itong emperor dito na going powerless ng collective. There are many daw, hindi lang isa. So, ibig sabihin, yung mga mga ano ba yan? Mga hindi yan confident. Mga hindi stable ang utak ng mga yan. Tama ba? Hindi daw stable ang mga utak ng mga yan. Nang gagawin mo na powerless but hindi stable dahil kahangalan ang pinagagawa. Foolishness and evil ang mga ginagawa nila. Alam niyo na pag hindi stable. Kagaya ng mainggit lang sila. No? Pag hindi stable ang utak. Pag may something na utak nila, hindi gawin na matino yan. Pero hindi excuse yan. They choose pa rin. No? Aware yan sila sa ginagawa nila. But they choose to become evil, to be part of the devil's kingdom. No? Dahil sa greediness nila. Dahil sa inggit nila. Stable ba yung utak na may inggit lang? Pangulam. Dahil na inggit. Kagaya dun sa
Kinuwento ko kanina na panood ko sa Facebook. Oh. Hindi nga stable. Yan ang mga hindi stable yan utak nila. Mga may keyboard. May keyboard. Mga may keyboard. Rhyme na may hindi stable, di ba? Keyboard. Or, let's see. Page of Swords. Namumonitor nga tong mga to. Ayan o. Sa buhay ng iba, sa mga taong kinainggitan nila. Namumonitor sila. Gawain ba yan ng matinong utak? Mas stable ang utak. Yung mamonitor ka sa buhay ng iba, kaya gagawa mo ng disit. Magharap ka na ng butas, kay ano na naman yung pwede mong gawing disit. O stable ba yung utak na ba gano'n? Kaya hindi talaga, guys. Kaya sila nang monitor kasi puno ng inggit. No? Kahit walang ginagawa sa kanila yung tao. Ano yung sasabotahiin nila? Gagawa nila ng disit. Hanapan nila ng butas kung ano yung pwede nila atakihin dyan. Para magkimpang. O, diba? Para mapisti nila. O, ganon sila. Yan daw ang gagawin ng collectives na unstable. Yan. Yung mga alagad ng dilim. In short, anong tawag sa mga gagawin na unstable ng collective? Anong tawag dito sa gagawin na hindi unstable but gagawin powerless and walang authority? Anong tawag sa kanila? Witches, wizards, warlocks. Yes, they are witches, wizards, warlocks. Evil magicians. So, yan. So, ayan. And they are also greedy. Dumalabas din sa energy nila. They are greedy. Alam mo yung greedy, kahit hindi naman sa kanila. Hindi para sa kanila. They're entitled, feeling entitled na agawin yan, kunin yan. Para bang mga narcissistic. Narcissistic, malamang. Na, and you know what, yung mga narcissistic, mahilig makipag-compete yan sa mukha man. Kagaya nga ng mangkukulam na nakwento ko, na napanood ko sa Facebook ba? Kanina, kwento ko yun. Oh. Maganda lang daw yun. Nainggit siya, kaya kinulam ang mukha. Sabi niya ngayon, pangit na siya. Sabi niya, pangit na daw yung kinulam niya. 4 na taon niyang kinukulam, ay papangitin daw niya ang mukha. Ay maganda daw ang mukha, kaya papangitin niya. Di ba? O, stable ba yung utak ng ganon? Eh, hindi. Matino ba yun? Hindi. Matawag na yung baliw, crazy. Yung mga ganon. At hindi in-excuse agad kung crazy siya. Kaya naging crazy yon dahil saan? Yung mga ganon. Kaya naging unstable yung utak nila. Dahil sa pakipag-deal na sa devil. Dahil sa matinding inggit nila. O, para bang naging desperate sila dahil sa inggit nila. Kasi sa umpisa, maliit lang yan. Inalaw nila na lamunin sila ng inggit nila. Nan. Instead kasi na correction na lang sarili na porket hindi nakikita yung pinagagawa nila. Yan yung mga taong walang takot sa Diyos. Wala nga daw siyang takot sa Diyos. Yung napanood ko kanina sa Facebook. Sabi niya sa manggagamot. Kasi tinanong ng manggagamot, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Sabi ng mangkukulam. Hindi ako natatakot sa Diyos. Sabi ng mangkukulam. Ako takot ako sa Diyos. Pero yung mangkukulam, sabi niya, hindi daw siya takot. No? Sabi niya, hindi daw siya takot sa Diyos. O, ganyan yan sila. Tapos, isiwalat na sa ibang tao, ipagchismisan na sa ibang tao, magkunwari sila sa ibang tao na palasimba daw sila, maka-Diyos daw sila, ganun. O, para malinis sila sa paningin ng mga tao. Ganyan ang mga alagad ng dilim. No? Panay pa yung simba. Pero pang ulam ginagawa nila.
Baliktad sila eh. Takot yung mga yan sa Diablo, yung mga mangkukulam na yan. Dahil sa mukha siguro ng Diablo. Tama ba? Takot sila sa Diablo. Takot nga daw sila sa Diablo. Pero sa Diyos, hindi sila takot. Baliktad sila. Ano sabi ni Jesus Christ? Hindi dapat matakot sa yung mga kapatay ng katawang lupa mo. No? Kundi doon ka dapat matakot sa kaya ka itapon sa impyernong kaluluwa mo. Bakit? Eh, pag tinapon ka sa impyerno, eternal na yun. Doon ka na makulong. Eternal na yun at hindi parusa doon. Samantala, pag pinatay ang katawan mo, saglit lang yung sakit doon. O saglit lang yun. No? Oh. Eh, sinong nagtatapon ng kaluluwa ng tao sa impyerno? At nagdi-decide kung sino itapon sa impyerno? Diyos, God. So ngayon, alam na. Actually, kailan ko pa yun sinasabi sa tarot readings ko na Diyos ang dapat katakutan. Kasi yung Diyos kaya kang itapon sa impyerno pag ikaw ay evil. Lalo kung demonyo ka. Pero ang devil, kailangan pa niyan mag-tempt sa mga tao para magkasala ang mga tao. Para yung tao na yun, sige ka gawa ng kasalanan, o kung gagawa man ng demonic, pagkukulam, pambabarang, hatulan ng God sa kabilang buhay ng impyerno, na may impyerno ang soul. Dahil yun naman talaga ang warning ng God sa Bible. Di ba? Sa mga gumagawa ng witchcraft. Kaso lang, di daw sila takot sa Diyos eh. So, doon sa kabilang buhay, malaman nila na kung sino talaga dapat nilang katakutan pala. Baliktad sila. Baliktad. Ay, nako guys. Mga greedy, gusto nilang kinin yung sayo, kung ano yung para sayo, kung ano sayo, mga greedy yan, magahaman. So, yung magahaman ba, masisave? Makapasok sa harian ng Diyos, kaya hindi. May warning this Jesus Christ. No? Maliban sa warning ng ama niya sa langit about sa mga gumagawa ng witchcraft. And sabi naman ni Jesus Christ about sa mga greedy, ang mga greedy ay hindi magmamana ng aking kaharian. Ewan ko ba kung anong gagawin nila sobrang kayamanan. Pwede naman sila magsikap para magkaroon ng kayamanan. Pera, importante stable eh. Stable ka and secured. No? Blessed ka na nun eh. Kaso lang, greedy nga. Baka yung iba sa kanila eh, okay naman ang buhay nila. Gusto pa nila maangkin sa iba. Agawin lang sa iba. Gagawa sila ng witchcraft para angkin nila sa iba. Yung iba pinapagawa nila kasi gusto na angkin yun sa iba. Same lang din yun. It shows how greedy they are and how evil they are, di ba? So, let's see what will happen in your life. Matanggal na itong mga baggage na to. Ang karga. Kung merong karga or any karga, any baggage, ano ba itong baggage na to na matanggal? Resentment. So, kung meron ka mga resentment, matatanggal yan. Any resentment, galit, puot, sama ng loob, dahil kung may magawa ng injustice sa'yo, unfair. O pananraidor na talagang
nagkaroon ka ng resentment, ma-release mo daw yan, matanggal na din yan sa'yo, yung mga resentment na yan. Mas maganda talaga yung wala kang resentment eh, pero kung tuloy-tuloy na ginagawa ka ng masama, paano totally mag-heal yung puso mo? Paano mo ma-release ang resentments ng agad-agad? Yung iba, isang kasalanan lang ng kapwa nila ay kinikim-kim na nila forever. Kahit kanila pang kasalanan yun ha. Dahil nainggit sila. May mga ganong tao. Kailangan na kung gawan ka ng injustice dahil sa inggit ng iba, dahil sa greediness ng iba, di ba? So, importante ma-release kasi para maging magaan ang takbo ng buhay mo, may peaceful ang isipan mo, para tahimik ang buhay mo, para magaan ang buhay na walang resentment. Malaking bagay din na patayin ang mga alagad ng kadiliman na yan. Kasi para mamuhay na ng peaceful ang mga people of God, no? The more na mabawasan yung mga alagad ng dilim, yung mga witches, wizards, warlocks na yan, the more na payapa ang buhay ng mga tao na nanampalataya sa God. Kasi hindi na nila ginugulo yung utak, yung buhay. Hindi na nila pinipinsala yung health and kaperahan or kung ano man sa buhay ng mga tao. Ano tong umpisan mo dito na maging passionate ka? Or clarification with this Ace of Swords. Na you will become courageous too. To set others free. Na klaro na sa isipan mo. Para ma-set free ang iba. Kung paano ninyo ma-set free ang iba. Ito nga lang ay hindi lahat ay makaka-resonate, no? Nasa inyo na yan kung makaresonate kayo. Mas maganda ay madami yung yung warrior ka, di ba? Pero kailangan pag warrior ka, hindi ka mangkukulam, hindi ka mambabarang. Kasi kung mangkukulam ka, mambabarang ka, eh sa kadiliman ka noon. Dapat hindi ka mangkukulam, hindi ka mambabarang. Okay? Hindi ka alagad ng jablo. Ace of Swords. More clarification on this Ace of Swords. Magtagumpay ka na ma-destroy ang parang may kidlat ka dito. Ma-destroy mo daw ang evil like witches, wizards, warlocks. More clarification pa. So sisimulan kaya dito sa Ace of Wands na passionate na gagawin. Na may offer ka o may isend ka na message, offer, love offer, or pwedeng more information with this Knight of Cups. Kung meron darating sa'yo na guys, na sa inyo guys na na
person na mag-offer sa inyo ng love offer. Maging inspired and maging maging excited din at the same time. At maging passionate ka na simulan na i-grab yung offer na yan. Sa Ace of Wands dito. Or kung ikaw man ito mag-offer ng cup of love or any offer, you will become passionate to do that. Na courageous ka na mag-offer o makipag-communicate, mag-message, mag-reach out, magbigay ng offer. Or else ay pwede din na yung mga ma-set free mo, if you can do that agad-agad, ay magawa na nila makapag-offer sa kanilang person, makapag-reach out na sila sa kanilang person. Yan, wala na yung mga delays. O ma-personal nila yung mga goals nila, kung ano may mga goals nila sa buhay. Yan, no? Magawa na nila yung hindi nila magawa dati kasi na-control sila ng witchcraft. Yan. Na-control sila ng mga alagad ng dilim at that time. And mag-umpisa ka na ng new journey, new path, a fresh start, passionate ka and positive. No? Yun. So, it's a new path na, it's a path na maninirahan ka sa isang lugar or bahay to or place na syempre may bahay yan na kasama mo yung person na magaan ang loob ninyo sa isa't isa, na you feel at home pagkasama siya, you feel at home sa kanya, and hindi ka na malambot, hindi ka na yung madaling ma-manipulate ang emotion mo o madaling madala ng emotion mo ba, no? Or awa. Kasi isa yan talaga sa ginagamit din ng mga evil, kagaya ng mga psychopath. Yun ang target nila pag maawain ka. Parang yun ang easy target sa kanila. Yung mga inusinti or maawain. Diba? At ano itong new path na ito na simulan? Justice. Magparusa ka na ngayon. Pero yung mission na yun galing sa God, ang parusuahan mo dyan ay yung mga alagad ng dilim, mga witches, wizards, warlocks, ano pa ba. Paparusahan mo sila ngayon. Anong parusa to? For sure, hindi sila makatulog. Ma-stress sila, problema. Yan, stable yung isipan nila. Na ano pa? Na yung mga gusto nila ay lalayo na sa kanila, tatalikod sa kanila. Yung mga gusto nila ay person, gano'n, tatalikuran na sila, lalayo na sa kanila. Hindi mag-reach out sa kanila. Na maging clouded na yung judgment nila. Na hindi sila mamuhay ng wish fulfillment.
hindi sila mamuhay ng masaya, hindi sila mamuhay ng peaceful, o ng kung ano yung gusto ng marami na buhay ba. So, parusahan mo tong mga evil, mga ano to, mga gumagawa ng witchcraft, witches, wizards, warlocks. Yun eh. What's with the Empress here and Son of Pentacles? You will start your own family. Na prosperous ang buhay mo. Abundant buhay mo. Pwedeng kung babae ka, magkakaanak ka pa. O kung lalaki, basta magkakaanak ka pa. Kung babae ka, kung pwede pa, magkaanak ka. Kasi buntis yung Empress dito yun. Kung mag-umpisa ka na mag-anak, wala ka pa anak, or it depends sa yung situation. And then, mamuhay ka na ng prosperous, ng person mo, kompleto, yan. So, yan guys. Ito na lamang for collective.